Mga mahal na kaibigan at mga mahal na taga-subaybay sa aking YouTube channel, Emerson Nabaltim, at sa aking mga Facebook friends, ay muli nagpapasalamat po ako sa inyo at sa mga viewers natin ngayon. Meron na naman po tayong tatalakayin na meron po kasing naninira tungkol sa Rally for Peace sa ginawa ng Iglesia ni Cristo. Hindi ko nababanggitin ang pangalan. Kung tutuusin, ayokong madumihan ng aking labi sapagkat ginagamit natin ito sa pagpupuri, sa paggawa ng mabuti. Kaya ayokong magkasala. Kaya ito pong taong ito ay siguro kilala nyo na, lalagay ko na lang nandyan yung picture, nakita nyo naman. Ito yung lapastangan at hindi maganda ang sinasabi ay tungkol sa Iglesia ni Cristo at tungkol sa pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Itong taong ito ay hindi natin alam kung anong pasya ng Panginoong Diyos at sa Kanya. Balit may linilagdan na ang ating Panginoong sa Kristo. Ito babasahin ko mamaya. Ito po kasing gamit ko ngayon ay sa computer. Pero Bible din po siya. Kinuha po natin. Yan, kitang-kita naman po. Yan. Babasahin po natin para maintindihan po natin sa ginawang rally ng Iglesia ni Cristo. At ito'y napakasamang tao. Itong tao na ito, ginawa niya. Ano po ba ang nilalabag niya sa batas ng tao, cyber libel, at bukod pa doon ay itong salita ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi ng Panginoon ito, bawat salitang walang kabuluhang sabihin ng mga tao ay ipagsusulit nila sa araw ng paghukom, sapagkat sa iyong mga salita ikaw ay magiging banal at sa iyong mga salita ay hahatulan. Ito po ay may nilagda ang ating Panginoong Kristo sa araw ng paghukom. Ipagsusulit niya rin lahat ng paglapastangan niya sa kanyang kapwa. Subalit, hahatulan din po siya sa kanyang salita. Kaya, biruin mo na, lapastanganin mo na kami, lahat ng mga kaano. Huwag lang pong pamamahala namin sa iglesia, sapagkat nire-respeto po namin pinakamamahal namin kapatid. Kaya po itong taong ito ay hindi ko na po babanggitin yung pangalan, baka sumikat pala, saka hindi yan pinapansin ng pamamahala. Bakit? Sapagkat napakaraming mga gawain ng Panginoon ang kanilang ginagampanan. Hindi nga pupunta ng mga mall, hindi rin po katulad ng ibang mga religious leader na namamasyal, sapagkat ang gampanin po ng pamahala ay napakarami pang buong mundo. Kung yung presidente ng Pilipinas ay sa Pilipinas, only in the Philippines lang, pero ang pamamahala ay napakalawak po, buong mundo. Lahat ng naabot ng Iglesia ni Cristo ay napakarami po niyan. At saka hindi po nagpapabayad ang Iglesia ni Cristo kailanman sa mga politiko. Bakit? Kita nyo naman, bilyon ang mga naipatatayo. Isang kapilya pa lang, maabot na ng 300 million. Ano pa kaya ba ng politiko magbigay ng magbayad ng ganyan? Ano pa, yung Philippine Arena, Guinness Book of Record, ilang bilyon yan. Ano pa? Napakaraming Guinness Book of Record na natamo ng Iglesia ni Cristo. Kaya yung itong taong ito nagpaparatang na hindi niya nalalaman. Sabi pa niya sa pilitan daw ang pag-aabuloy. Wala po sa pilitan, hindi rin po inuobliga, kundi nakabatay po sa pasya ng puso kung ano lamang po ang aral ng Diyos tungkol sa pag-aabuloy, paghahandog sa ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Yun po ang nasusunod. Hindi po tinutukahan, kundi bukal sa puso, pasya ng puso, batay sa iyong kinikita. Kaya ito, sinungaling itong tao. Kaya nagpaparatang, napakarami niyang magiging kaso. Kaso sa batas ng tao, kaso lalo sa Panginoong Diyos sa araw ng paghukom. Kaya kaya na nga bilhin yung Vatican City ng Iglesia ni Cristo kung ibebenta. Sasabihin mo, binabayaran. Yung ginawa po namin na peace rally sa pangunguna ng pamahala, yan po ay para sa kapaya. Kaya nga po, rally for peace. Kaya ano ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga makaaway sa Iglesia ni Cristo at sa pamahala? Ito po, basahin po natin sa Isaiah 41, 9 hanggang 10. Ito po,
Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapahiya at mamamatay. Ang mga sinumang lumalaban sa iyo, hahanapin ninyo sila ngunit hindi makikita. Mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Ito'y pangako ng Diyos sa kanyang bayan at sa pamamahala. Ang sabi, lahat ng may galit sa iyo, mapapahiya at mga wawala ng lubusan dito sa lupa. Ang Diyos ang kinakalaban ng taong ito. Kaya ito pong maikling pahayag ko na ito, hindi ko pinapansin ito. Hindi naman ako sikat na vlogger, pero hindi ko pinapansin ito. Wala namang kakwenta-kwentang vlogger. Bakit? Wala tayong matututunan na maganda. Walang magandang halimbawa sa ating kapwa at hindi rin makakatulong sa mga kababayan natin. Kaya isa lang ang masabi sa kanya ay mag-iingat siya dahil gagantihan siya ng Diyos. Pinangako na ng Diyos yan sa Iglesia ni Cristo sa mga huling araw. Kaya ito pa, si Enrile, karagdagan na lang po ito. Si Enrile, paiba-iba yung mga sinasabi kapagkat niya may edad na. May edad na, ay sinasabihan pa ng hindi maganda ang Iglesia. Ipahayag ang rally ng Iglesia ni Cristo pag sang-ayon po sa pahayag ng Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Si Enrile, sinasabi niya hindi daw maganda ang magiging resulta. Hindi niya alam, siya ang unang-unang lumalabag sa institusyon noong 1986. Ano po ba ginawa ni Enrile? Para hindi makulong, ginamit niya yung mga sambayan tao nagbunga na hindi maganda sa ating bansa. Mahal ang kuryente, mahal ang mga bilihin. Kaya ito, siya, nilabag nila ang posisyon ng batas. Ang Iglesia ni Cristo hindi po against sa impeachment, kundi basta naaayon sa rule of law na tinatawag na rule of law. Kaya mga masugid naming mga kaibigan, kami po ipatuloy lang. Hindi na po bagong bagay yan sa amin yung mga nang-uusig sa iglesia. Sapagkat sinabi na ng Diyos, lahat ng may galit sa iyo, ibig sabihin hindi talaga mawawala. Pag nagtatagumpay ang iglesia, may nang-iinggit, may nagagalit. Ibalit ito isang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sana po mga masugid naming mga kaibigan, yung sinasabi ni Enrile, pabago may kabig din. Alam ko nababasa nyo na, pero ito'y karagdagang idea lang. Si Enrile po, si Manong Johnny, Juan Ponce Enrile, siya ang pinaka lumabag sa batas. Noong 1986 siya nanguna nun. At yung masama pa nito ay yung kanyang tatay ang presidente nun. Siya kasi nga legal counsel ni Bongbong Marcos ngayon, Pangulong Bongbong Marcos. Pagka ganyan, hindi sila nagkakasundo. Sinasalungat niya ang presidente. Kaya wala pong pahayag ang Iglesia ni Cristo na masama. At ang magandang pinungan nito ay kapayapaan sa ating bansa. Ewan ko lang dito kay Enrile at sa daming ang umuri sa Iglesia ni Cristo. Tagumpay. Maganda ang ginawa ng Iglesia ni Cristo. Kahanga-hanga maging sa ibang bansa. Napakarami na po ang ginawa ng Iglesia.